Bata pa lang ako, namulat na ako sa kahirapan. Isa sa mga hindi ko makalimutan, December 25, 2005 noon. Nasa palengke ako noon, nagbebenta ng mais. Hindi mo iniinda na kahit Pasko, nagbebenta ka ng mais dahil para lang magkaroon ka ng pera. That time, na-realize ko, ang hirap palang maging mahirap. At sa araw din na yun, napaluwa ako at nag-pray kay Lord. Lord, sana darating yung araw na mabago rin ang buhay namin. Sa awa din ng Diyos, nakapagtapos ako ng pag-aaral sa kabila lang sa lahat ng napag-umuhay namin. At syempre, sobrang tuwa ko naman dahil sa pag-aakalang pagtapos ka ng mag-aaral, eh makakatulong ka na sa pamilya mo. Pero nagkamali pala ako dahil noon, nagtatrabaho na ako sa Manila, pero kahit 500 pesos hindi ko may padala sa pamilya ko dahil nga sa sobrang liit din ng kinikita ko noon. Kaya nag-decide ako na mag-abroad dahil sa paniniwala na pag nag-abroad na ako, eh makakatulong na ako sa pamilya ko. Nag-apply ako bilang domestic helper sa Hong Kong. Nung nasa Hong Kong na ako, doon ko na-realize, mahirap palang mag-abroad. Lalo na kung milya-milya pa ang layo mo sa pamilya mo. Hindi rin ako nagtagal doon dahil nga nakahanap ako ng amo na halos ayaw kong pakainin at tinatrato ako ng hindi maganda. Kaya nag-decide ulit ako na umuwi na lang ng Pinas. Pag-uwi ko ng Pinas, wala akong trabaho. Kaya naisip ko ulit mag-abroad pero this time, Canada naman. Hanggang isang araw, nang nag-a-apply ako papuntang Canada, inimbita ako ng kuya ko na mag-attend ng seminar ng InGlobal. Pero that time, sobrang negatibo ako. Kaya tumagal ako bago ako nag-join. Pero nung nag-join ako, hindi ko sukat akalain na after 2 years na ginawa kong InGlobal ng seryoso, I earned my first million. And then months later, dati naglalakad lang ako, ngayon nagdadrive na ako ng sarili kong kotse, di ba? I bought my brand new car na Hyundai Elantra at isa sa mga pinakapangarap ko na maging bridal car. And then right now, hindi ko sukat akalain na kumikita na ako ng 6 figures a month. And sa Tugigaraw lang po yan. At ang pinakagustong-gusto ko po sa InGlobal ay kasama ko po ang buong pamilya ko na kumikita po. Actually, ngayon po, lima po kayo magkakapatid na ngayon may kanya-kanya na pong sakyan na dati po pangarap lang po namin. Napatunayan ko na hindi lang pala pag-abroad ang sagot para mabagong buhay natin, kundi meron din palang mga oportunidad kagaya ng InGlobal na pwedeng mabagong buhay at pwedeng makamit ang mga pangarap natin kasama ang pamilya natin. Good morning! Good morning. Good morning mga milenaryo! Okay. Ayun, so nakikita nyo may kasama kong puti. Ayun, so I would like to introduce to you yung asawa ko. Ayun, isa sa mga na-recruit ko. Ayan, bago ko ikwento kung paano kami nag-meet ng gwapo kong asawa, ay gusto ko munang ikwento kung paano siya na in love sa akin. Ayan, so, as na napanood niyo po doon, actually, second time ko na po ito na mag-share po sa, hindi po ganitong karami ng tao, pero grabe mas maraming tao ngayon. And until now, medyo nervous pa ako, but then, thank you sa mga, before that, I would like to thank yung mga board of directors. Ayan, si Doc Ed, Sir Francis, and Sir John. And lahat po ng mga Tugigaraw, Genuine Alliance. Ayan. Hello. Since I only know English, I can say, are you learning? Well, as you know, I'm an American. I married my wife, Christina, almost a year ago. And our relationship started online because she wasn't online just flirting. She was online with a purpose. She tried to sell me coffee. And at first I said no, but then she told me there's 16,000 photonutrients in it.
And I'm thinking, how big is that cup of coffee? It must be, So, she kept persisting. She had a clear, precise goal of what she wanted to do and what she wanted to be. And she wanted to be a millionaire, and her vision was to stand right here on the stage and speak to thousands of people. And today is a realization of that dream. Ayan, sa mga singles dyan, ganito po ang nangyari. Nakafocus ako, gusto ko maging milyonaryo talaga. So nakafocus ako na recruitin siya. Sabi kong ganon, kung gusto mo talaga maging seryoso ka talaga, pumunta ka rito sa Pilipinas at mag-join ka ng AIM Global, sabi ko sa kanya. Ayun, nung nasabi kong ganon, then pumunta siya rito, nakakatuwa, nag-join siya, 3 heads. And then, pagkatapos yung nag-join, sinabi ko na yes. And that time nililigawan niya ako, ayoko siyang pansinin kasi sabi ko nga, focused ako sa goal ko. Kaya yun, nakita niya kung paano ako nag-grow as a distributor, kung paano ko na-meet yung mga goals ko, paano ako naging milyonarya, kung paano ko nabili yung first car ko, kung paano ko nabili yung bridal core na pinapangarap ko. Kasi sabi kong ganon, ayokong manggaling sa magiging asawa ko yung kotse na yon. So, sobrang thankful ako kasi, yun nga, yung binigay ng Diyos na ability sa akin, ginamit ko siya, and yun nga, ginamit ko yung kotse na yun para sa kasal namin. And, I'm here also to say, be proud to be a networker. Be proud to be a Filipino. Christina was patient, and she sold me on the business, and she sold me on getting married to her, and she sold me on your country, how beautiful it is. So much so that I moved here a year ago. I live here with my family here because of AIM Global and Christina. Since she was a OFW in Hong Kong, we have a passion for OFWs. In my mind, they're the hardest working people I know. I've been to over 32 different countries, and I choose to live in the Philippines because of the OFWs I met. Every country I've been to, when I get lost, I find an OFW that's Filipino because they're the nicest and they'll show me the way. I lastly want to thank Tagigaraw, the office, because you are my family. My family's in America right now, but you treat me as your own. And to me, that's the definition of power. I lastly want to say, and I want to give my wife more time, is that when we were married, I said my vows to her, and I said, you don't have to be a super wife. You don't have to be a super mom. You just have to be yourself. And that's the key. Be yourself, and who knows, you may marry an American. Are y'all asking us to kiss? We have a saying in America, what happens in the bedroom stays in the bedroom. So I'm sorry. We have a 4-month-old son, and the one bad thing we did is Christina's online doing her business, talking to OFWs all over the world, and now he sleeps during the day and stays up at night because he's so used to the time differences from all over the country. So we're trying to get him adjusted to that. But he's growing up with a positive female role model. Someone that shows if you're female, you can do anything you set your mind to. There's no glass ceiling, as we like to say. He's going to grow up to see that there's a man that trusts his wife enough that he will move to the Philippines. I also moved to the Philippines because Christina earns twice as me when I was in America, so that was amazing. Kaya kayo mga singles dyan, mag-online na rin kayo. And
And bago po ang lahat, gusto ko pong tawagin ang isa sa tao na pinaka-importante na, kumbaga siyang may kasalanan kung bakit ako nandito ngayon. Siya yung tipong, alam itong araw-araw na kinulit-kulit ako, na tipong that time kasi gusto ko mag-abroad pa rin papunta ng Canada. Pero sobrang thankful ako sa tao na to kasi hindi siya tumigil. And kung tumigil siya noon ng pangangarap, malamang hanggang ngayon nagtitinda pa rin kami ng mais. Hanggang ngayon, siguro nasa abroad pa rin ako nagpapakahirap, magpapakahirap magkiskis ng inidoro nang hindi ko inodoro. Ayan, so I would like to welcome here my brother Rodel Ganaban. At syempre, yung isa ko pang kuya, si Sherwin Ganaban. Ito yung mga makukulit kong kuya na nag-invite sa akin. And then syempre, yung isa naming kapatid pa, si Engineer Don Ganaban. At syempre, yung isa sa mga makulit na kapatid ko rin, si Giovanni Ganaban. Ayun, yung nanay ko nandun po sa gilid, hawak yung baby namin. So lahat po kami, we're doing our business together. We're doing AIM Global together po. Okay lang po ba na mag-share yung konti yung brother? Ako na lang? Good morning! Ngayon pa lang, nagpapasalamat ako sa... Yay! I love you! Anyway, nagpapasalamat po ako sa taong nangulito sa akin. Si Sir John Aspirin. Si Sir Francis Miguel and Doc Ed Camantog. Hindi, nasisilaw ako eh. Tsaka yung mga training team mo, si Sir Jun Espinosa, siya pa yung unang pumunta sa Tuguegarao nung nag-start po ako 2008. Tapos si Sir Arnel and Sir Jurgen. Ayan, anong baling? Anyway, kung ako ngayon, speechless ako kasi hindi ko akalain na mag-share kami sa harapan. Nakikita nyo siguro yung ngayon na ho, yung resulta, pero sa mga karamihan po ngayon, nakakaupo ngayon, hindi nyo alam paano namin inumpisahan mangarap. Kaya kung ikaw ngayon, na halos pamasahe mo lang yung dinala mo para makapag-attend dito, halos ubos na yung pera mo sa bulsa mo para makabayad ka ng ticket na yan. Guys, may purpose kung bakit nangyayari yan. Actually ho, ikwento ko lang ho, may naging problema kami nung 2 days ago nung lumawas kami ng Manila. Ang una namin problema pala, 4 years ago, 4 years na po kami, problema namin sino magpapastol ng kalabaw namin. Minsan, dahil ako po pala panganay. Ito po yung sumunod sa akin, si Sherwin. Millionaire Circle na rin po. Tapos, si Christina. Tapos si Dom. Tapos si Giovanni. Lahat po sila earners talaga ho. Hindi po dahil naging kuya nila ako, halos tumayo din sila sa sariling mga paa. Hindi ko po sila, alam niyo ho, so natutuwa talaga ako. Yun nga, problema namin 4 years ago, kung sino yung magpapastol sa kalabaw namin, na kaisa-isang kalabaw. Kasi nakakasawang magpastol po, ako po lagi minsan. Kaya dahil panganay ako, sabi ko, ikaw naman bukas. Tapos to Martes, ito Wednesday. Yun po yung dati. Ngayon ang problema namin ngayon, kung sino magdadrive po ng mga sasakyan namin papuntang Manila. Sa mga nakaupo po ngayon, na kung anong buhay nyo ngayon, anong status mo nyo man ho sa buhay, i-embrace nyo lang ho. Kaya nga po na-invite kayo sa AIM Global para ipakita yung opportunity na may pag-asa pa talaga ho magbago buhay natin. Kaya po kinulit-kulit ka ng kaibigan mo, kaya po na-invite ka rito
Kasi alam ng Diyos na kailangan mo rin magbago buhay niyo po. Okay? So, ayun nga, salamat sa mga leaders ko. Wala po kami dito sa entablado na to kung wala yung mga leaders na kasama namin, na nagpuyat, na nagutom din, minsan magutom ka rin minsan, lahat yung part pala para magbago buhay nyo. Okay? So, yun lang, ako lang ba magsasalita? Naiya sila. Anyway, thank you very much ho. I love AIM Global. We like AIM Global ho. Salamat ho ng marami sa mga may-ari, sa mga training team, sa mga speakers, bureau po na pupunta ho sa amin sa Tugigaraw kahit malayo. Salamat ho sa mga kasama ho namin ng mga top earners and mga kapwa ko distributors ho. I love you ho. Salamat ho. Thank you po. Thank you, Mr. and Mrs. Paul and Christina Gilbo. Very powerful testimonies, all attesting that here at AIM Global, abundant wealth is yours. Just as our guest performer has made her own dreams